Makibukas po tayo mga kapatid sa Ephesians chapter 6 verse 7 to 8. So this message, ito pong yung pinaka-buod nito pong ating pong babasahin are the relationship of master and slaves, no? At sabi po dito sa verse 7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he has done, whether he is slave or free. So, nakakatuwa po na ipaalala po sa atin sa pamamagitan ng verse na ito na unang-una, no, i-remind sa atin that we were slave sa ating pong mga kasalanan before, and God has given us the freedom sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus. Pagtubos po sa atin, natin pong tinanggap ang salvation po na through the Lord Jesus. So bilang slave, there are no many things na pwede po natin gawin, not unless ito po ay sabihin ng isang master. So paalala po sa atin, no, na sa ating pong pagbibigay mga kapatid, bilang isa pong pinalaya ng Diyos, no, tayo po ay naging slaves na ng Panginoong Jesus. So we should obey what the Lord is telling us. At isa po sa kanya pong nais na sundin po natin yung tungkol po sa pagiging mapagbigay. At ano pa po yung ino-offer natin sa church, yung pong ating pong mga tithes. No? Kasi yung tithes po natin, ito po ay hindi pa po pagbibigay. No? Ito po ay pagbabalik ng sinabi ng Lord, bibigyan kita ng 100%, mula dun sa iyong katapatan, ibigay mo sa akin yung 10%. So kung mayroon po tayong 500, ilan po yung bibigay natin? 50 lang, maliit lamang po. No? So kung mayroon tayong 5,000, bibigay natin sa Lord ay 500. So kahit pa sabihin natin na mas malaki yung 50 sa 500, it is the 10% of what God is blessing us, no, pagdating po sa financial. So if we are really good doon po sa ating pong pagbibigay o pagbabalik, even sa ating pong mga oras, we cannot say na, Lord, sobra-sobra na yung binibigay ko sa inyong oras, kasi di po ba, everything comes from the Lord, and whatever we are doing, hindi yun makaka-outgive sa ating pong Panginoon. At salamat sa paalala na sabi niya, we have to serve wholeheartedly. Kahit dun sa ating pagsiserve ng pagbibigay, pagsiserve sa ating kapwa, we should serve wholeheartedly. Kasi sabi niya dito, you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is slave or free. So sa atin dun po tayo, ito literal na naging may mga slave nung panahon po ni Pablo, sa panahon na sinulat po yung libro ng Ephesians. Pero sa mga panahon natin mga kapatid, kung tutusin, tayo din po ay mga nagtatrabaho dito sa Israel. Meron po tayong mga employers, So we can relate to the time na sila po ay mga slave. Although hindi po tayo talaga slave na wala tayong magagawa kahit na di ba tayo pang nagsasabi, legislation. Yung ganun. So, nakakapagsabi po tayo, ang mga slave hindi pwede. Pero nakakatuwa lang na pinapaalala sa atin, whether we are slave or free, we have to serve the Lord with all our hearts. So, isa yung pagbibigay sa ating ginagawa, isa yung pagbabalik ng ating pong mga ikapo sa ating ginagawa upang ipakita ang ating katapatan sa Diyos, ang ating pong pagmamahal sa Diyos, at maghintay po tayo ng reward, because it is the word of the Lord that says we can have the reward. No, so hindi yun masama na sabihin natin, Lord, I'm waiting for the reward. Kasi pinangako yan, kahit si Jesus mismo nagsabi, I am coming and your reward is with me, and I will give it to you according to what you have done. So whatever we are doing, kahit pa ang iba ay hindi gumagawa nun, pag-utos yun ng Lord, we should
we should think always na may reward ang mga bagay na yon. So, tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat na pinagpapala niyo po, Panginoon, kami. At nagpapasalamat kami na binibigyan niyo po kami, Panginoon, ng maayos, O Diyos, na pangunawa tungkol, O Diyos, sa pagiging steward namin, Lord God. Salamat po dahil pinalaya niyo na po kami at kayo ang amin pong Panginoon sa amin pong buhay, O Diyos. Dalangin po namin na patuloy po kaming masunurin sa nais ninyo at dalangin po namin na sa amin pong pagbabalik ng aming pong mga igapo, pagbabalik, Panginoon, ng aming pong mga handog sa inyo. Patuloy naming maalala na kayo ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Kayo, Diyos, ang pinanggagalingan ng oras namin, ng aming pong kalakasan. Kaya kami, O Diyos, ay nagkakaroon, O Lord God, ng mga sahod mula doon sa aming pong pagtatrabaho, O Diyos. At maluwalhati ka, Ama, as we give to you faithfully, O Lord God, sa gawain ito, O Diyos. And as you bless, Panginoon, yung bawat isa at makakapagbigay, Panginoon, dalangin po namin na nawa, O Diyos, sa amin pong naibibigay sa iglesyang ito, O Diyos, ay maging pagpapala, O God, not only to us, but in reaching out people, Panginoon, outside this church, O Lord God. Maraming salamat sa lahat ng pag-iingat nyo at pagmamahal sa amin. We glorify your name, we praise you in Jesus' name. Amen. Magandang gabi po muli, mga kapatid. So tayo po, mga kapatid, ay papaalalahanan na yung ating pong Panginoon, no, as we are studying from the book of Matthew, pinapaalala po sa atin na namatay ang Panginoong Jesus, nabuhay siya na magmuli, umakyat siya sa langit, at to complete everything na pinangako sa pamamagitan po ng mga propesiya in the Old Testament, no? At finulfill niya yon. It was done 2,000 years ago because of His love to us. At sa ating pong pagtitake ng ating pong offering, ng ating pong communion, no, is a reminder for us, once again, na patuloy nating inaalala yung pinaka-best na offering na ginawa ng Ama sa atin, which is giving His Son to the cross to die for us. So habang inaalala po natin yon, patuloy nating ipaalala sa ating mga sarili yung kanya pong tunay na pagmamahal sa atin. No, sabi nga sa Corinthians na kahit ano yung gawin natin, no, without the love, ay hindi po ito, wala siyang saysay, wala siyang meaning. But because of the love that God has given us, ay makikita po natin na lahat ng gagawin natin ay mayroon pong saysay when we are doing it through the love of the Lord, no? So, sino po dito sa inyo ang nakakaranas ng pagmamahal ng Diyos sa araw-araw? Amen. But sometimes di po ba nakapokus tayo dun sa mga bunga yung mga ibang bunga ng pagmamahal? Pero we should always go back to the beginning nung ating pong pagmamahal na naranasan sa Diyos. Yung pong pagmamahal na ibinigay ng Panginoong Jesus sa krus. Sabi niya nga, di ba, kahit sa mga disciple niya na ang pagmamahal na ibinibigay ko sa inyo ay wala itong kahambing. Hindi ito mahambingan ng kahit na anong klaseng pagmamahal. Ang kapayapaan dahil sa bunga ng pagmamahal na binibigay ng Lord ay wala po itong kahambing. So, naririnig po natin ang mga rockets sa Israel. Naririnig po natin ang mga sirena sa Israel. Pero nakakatuwa lang that we can rest in the love of the Lord. So, higit sa ano pa man pong protection, higit sa kapayapaan na nararanasan natin, we can just go back that it started
when we receive the Lord Jesus as our Lord and personal Savior. No? So, as we take this bread and drink the cup, patuloy nating alalahanin kung gaano siya nagmahal sa atin. So, we can come and take your bread and your wine. Tayo po ay magko-communion. Amen. Nung ang Panginoong Jesus ay nag-celebrate ng Pesach kasama ang kanyang mga disciple, sabi niya sa kanyang mga disciple, gagawin natin ito. Ito yung last na gagawin natin at ang susunod nito sa kalangitan na natin gagawin. So pangako niya dun sa pagbe-break niya ng bread at pag-inom nila ng wine, ay sabi niya, gagawin natin muli ito sa kaharian ng aking Ama. So ganun din po mga kapatid ang paalala sa atin ng Panginoong Jesus. Sabi niya, do this, yung take ng Lord's Supper, aalala sa ginawa niya sa krus, na pagkamatay sa krus. Sabi niya, alalahanin niyo ito as often as you drink it, as often as you eat the bread. No? Para patuloy tayong tumingin doon sa future, doon sa ating paghihintay ng once again na gagawin ng Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga disipulo at kasama tayo na mga niligtas niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Taas po natin ang tinapay. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil sa inyo pong pagkapako sa krus, O Lord God. Ibinigay nyo ang inyo pong buhay, ang inyo pong katawan na nabayubay sa krus para sa lahat, O Diyos, ng kaligtasan ng lahat ng tao. Nabayubay po, Panginoon, ang inyo pong katawan, O Lord God, upang ibigay, Panginoon, ang inyo pong pangako na sino man ang magtitiwala sa inyo ay tunay na ang sakripisyo na gagawin ninyo ay para din po sa kung sino man ang magtitiwala sa inyo. Inaalala po namin ang pagsasakripisyo ninyo sa krus. At tunay nga pong kayo, Panginoon, ay aming niluluwalhati. At buong puso kami nagpapasalamat sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin. And as we eat this bread, Lord, we always remember your love for us. Thank you, Lord Jesus. Let's eat the bread. Let's lift the wine. Panginoong Jesus, minsan pa, Panginoon, ay nagpapasalamat kami na sa pamamagitan ng pagselyo ninyo ng inyong pong dugo sa amin, O God. Nabuhos ang inyong pong dugo, O Lord God. At sabi niyo nga po, this is a seal, O Lord. Natunay nga po ang inyong pong sakripisyo, O Lord God, ay igagalang ng langit, ng lupa, even, O Lord God, sa ilalim ng lupa, sa lahat ng authority, O Lord God. Nagpapasalamat kami, Panginoong Jesus, na tunay nga pong ang bawat isa na nagtiwala sa inyo, ligtas ninyo, ay tunay, Panginoon, na binibigyan niyo po ng tanda na kami ay kasama doon sa pangako ninyo ng kaligtasan. Kami, Panginoon, ay sabi niyo nga po, Panginoon, sa inyo pong salita sa John, na kami, Panginoon, ay tunay na makakapasok, O Lord God, dahil ang daan papunta sa Ama ay aming tinanggap. Maraming salamat, Panginoon, and as we drink this cup, Lord, we will always remember your goodness, your love for us. Thank you so much. In Jesus' name. Let's pray once again. Ama, maraming salamat po at patuloy po naming dalangin na tunay nga po, Ama, anuman po yung mga pinagdadaanan namin, mga challenges, mga mahihirap na bagay na amin pong nararanasan. Dalangin po namin na patuloy po kami, Panginoong, maging matatag at patuloy, O Diyos, na patuloy na sumandal sa mga pangako nyo, panghawakan ang inyong pangako, na anuman, Panginoon, ang mangyari, O Lord God, hindi niyo po kami kalilimutan, O God.
At patuloy kaming magtitiwala na kung kayo ay magbibigay pa sa amin ng panahon, patuloy na kayong mag-iingat at magbibigay, Panginoon, ang inyong pong sustenance sa amin, Lord. Naway patuloy kaming mamuhay na isa pong tagapagmana ng kalangitan sa bawat araw, God. Patuloy naming gawin na kayo, Diyos, ang aming unahin sa buhay na ito. Ito pong aming dalangin na may pagsamba at pagluluwalhati sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pakikibisan ng Banal na Espiritu. Amen.